Kailangan nila makabalik sa international scene. Magsisimula na ang game number 5. Pinakahuling laban para sa upper bracket finals. Matapos or pagkatapos ng laban na ito, may isa nang wawagayway ng bandila ng Pinas patungo sa Riyadh. Oo, grabe pati regular season hanggang playoffs. Sinusulit talaga ng dalawang teams na ito yung serye pag nagtapat sila. Sobrang respeto ng bagong Where PP friend. there's life, Tinanggal na nila there yung are Yuzo kasi also wala nga namang i-first two. Wala na yung Luoy eh. Okay, wala rin nga Mino, walang Mathilda, wala yung mga OP na meta heroes na komportable rin ang magkabilang koponan. Although, open ang chip. Welcome to my Ano hunting yan? ground. Welcome Okay, to my eto na. Roger. Moskov is open too for Liquid Echo. Nandyan din ang Edith. Pero, most importantly, may mga heroes pa na tulad nila Benedetta, nila Arlot, or even yung lapu-lapu ni Sanford kanina. Yeah, pwede nga muna nilang isang tabi muna yung Moskov kasi may marksman rin naman. So ngayon, Edith. Actually, Arlot nga hindi na natin nakikita at napapansin na kinukuha dito. Novaria muli. Okay, Novaria and Baksha. Baksha. Ay, Binibit yung X-Borg. Ay, binibit nila yung X-Borg. grabe. Gusto ko na rin makita ulit yung mga aksyonan XP layers talaga na matchup dito. Pero mukhang ipagpamamaya na rin nila yun, maski yung XP lane picks nila. Talagang si Novaria ngayon ang pinaka nagiging susi ng dalawang teams. Tapos nahawakan pa siya for the second time around ni Sanji. Though kanina, medyo napigilan siya. May CC, however, for the side of Falcons EP Bren. Just in the event na lumabas, yung actually magandang matchup na siya versus the Baksha, pero yun na nga yung chip for the side of Falcons AP Bren. Oh, Val, alright. Ay, okay. Valentina, sa bagay, tama nga naman. Kasi baka i-roam yung Novaria, kunin yung Valentina, essentially may shortcut dito, yung Falcons AP Bren. Yeah, kilala naman natin si JP. Kasalanan niya na napakarami niyang hero pool. Pero ngayon ay carry. Hindi mo na nila pinansin yung Moskov. Kailangan, ang goal natin dito, kukuha kasi sila ng mga tanky hero. May pagtulong tayo. Okay. Tinanggal na nila yung X-Borg. And this lineup is looking like Liquid Echo is gonna try and fight the Barats of Falcons AP Bren. However, may mga ibang options pa rito para sa side ng Falcons AP Bren. May Akai pa sila na usually ang go-to hero ni Kyle TZ kapag wala ng ibang utility jungler. And if hindi rin ganun kaganda, yung Barats. Yeah. Parang sagot na sagot eh, no? Yung X-Borg, wala nang magiging panunaw sa mga makukunat namin na fronta. Yung Okay. carry, hawak-hawak na rin namin. Ultimo CC, natanggal na. Wala pang jungle dito ang kupunan ng Falcons AP Bren. Pero dito naman sa kabilang panig, pwedeng targetin ang Roam or XP na lang kasi inalis na rin nila yung Terizla. Marami pa namang option dito si JP. There is still the Grok, meron ding Edith, and meron ding utility options like their Florian, Rafaela. But for the side of Falcons AP Bren, meron silang 2 picks. So, kailangan nila isipin ano yung matchup na pwede nila makita na 4th pick. Kasi Liquid Echo, sila yung may choice kung papakita nila yung Roam or papakita nila yung XP. Maybe Edith, para at least flex na pwedeng ilagay sa XP and Roam. And tinanggal na nila yung lapu-lapu. Open na nga. Actually, mabilis ang sagot. Pakito ka agad. Bilis. Hindi man lang hinintay yung last pick. Mabilis. Mabilis na sagot. Mula dito sa kupunan ng Falcons AP Bren, the Blitz Trap. Uy. I mean sa Liquid Echo. So ang Barats ay open for Falcons AP Bren. Barats Akai. Actually, pwede nga Barats XP, tas Akai Jungle, pwede mong pagsabayin. Ay. Although, I would say, may ano pa rin naman, may chance mag-Bene. Fovius actually even. Or even the Esmeralda. Although may back siya, no, may anti-heal, pero it's just a good matchup against the Pakito. And also meron kang zoning tool laban sa Novaria. Ano? What if Benedetta? Pwede ba Benedetta rin? Pwede yung Bene kasi decent matchup naman siya versus the Pakito. Pero I think kailangan nila ng hold or ng zoning tool. And they, Wow! Wow. Wait. Again, last time na may nag-assassin ang Falcons AP Bren, it ended on a loss. But the Nolan, however, is slightly different. Alam natin nung regular season, napakataas ang contention rate nito. It fell off, however, but it is a jungler that clears faster than the Baksha. And JP with the signature Kaja. Vintage Kaja, ladies and gentlemen.
para sa Liquid Echo. El Classic or the Classic Kaja Kari combo. Oo. Several seasons ago, para mga season 3, season 4, uso na to eh. Ready yung combo panunaw nila para dito sa Falcons AP Bren. At mukhang ang targeting na naman at mga bigating huli mula kay JP ay ating muling masasaksihan. Papaano malalaro ng Falcons AP Bren at ipapamalas sa atin muli ang pagbabalik ng Nolan. On paper, in terms of scaling, in terms of natural progression, lamang ang Liquid Echo. They have a carry, they have the Divine Judgment. May win condition sila dito. Literal na naglalakad na win condition. Mabilis na jungler, very mobile as well, and nandyan yung vision. Lahat ng kailangan mo sa isang magandang composition hawak ng Liquid Echo. Pero what Falcons AP Bren has is again yung macro design ng kanilang lineup with the chip and the Nolan. Map control is everything for Falcons AP Bren. Yeah, pero maririnig natin ang chant ng magkabilang panig na ito. Welcome sa game number 5. Huling pagtutuos para sa upper bracket finals. Sino ang magkakaroon ng pagkakataong ibandera ang Pilipinas patungo sa MSC? Looking at the emblems, Galit na sa damage. mga damage talaga eh. Oo, napakarami nating nakikitang assassin emblem mula dito sa side ng Falcons AP Bren. Mukhang hindi nila tayo ibibitin pagdating sa mga pagha-hunt down ng members dito ng Team Liquid Okay. Echo. And Okay. speaking of hunt down, si JP agad ang sinubukang i-hunt down. Isa rin sa mga kapansin-pansin dito, no? Yang maganda, yung Kaja pick. Pero kasi nandyan si Kapitan. Andyan si Kapitan Few Oo. with that Valentina na pwedeng agawin yung Divine Judgment. Yun nga eh. Yung design ng comp ng Falcons AP Bren, napakahirap i-quantify, napakahirap ilagay sa stats. Yung kopya ng IMU for the Divine Judgment. Yung map movement ni Kyle DZ, yung pressure sa early game. Keep in mind, laning stage, lamang yung Barat sa Pakito, lamang yung Roger sa Kari. Momentum-wise, lamang din ang Falcons AP Bren sa pag-control ng resources kasi mas mobile yung heroes nila pagdating sa pag-control ng mga territory. Yeah, pero may question pa rin na malaki para dito kay Kyle TZ. Again, nung regular season, sumubok sila sa mga assassin. Nag-try mag-Joy, nag-try mag-Fanny, even the Ling. Pero hindi naging effective. Now, game number 5, Nolan. Ito na yung mga playoff Nolan na pinag-uusapan natin. Oy, napakaraming nag-level 4 mula sa side ng Falcons AP Bren. May mga na-reveal nga lang. And Sanji takes down Few. Pero Kyle TZ naman ang makakasecure ng ating first turtle. Kaso napakaraming makukunat na humaharap. Tinatapangan lang ng Team Liquid Echo ang Falcons AP Bren. At mapipilitan na lang muna silang mag-disengage. Oh, malaking bagay ito ah. Lumipat si Benny Cutie. Yeah, oo nga. Hindi siya nakabalik sa portal. Maaabangan siya ng Roger however. Oh, Sakit. Sanford. Ang sakit, Flap TZ versus Sanford. May kita mo yung shield eh. And kinakapitalize ni Sanford yung kalamangan niya. Kasi again, nakarely itong Barat sa mga minions na pwede niyang kunin. Yeah. Kapag hindi full stocks yung big guy niya, hindi siya pwede makipagsabayan ng hampasan kay Sanford. Ay, oo. Ang nga pala, no? Barats ulit ni Flap TZ ito. Parang familiar sa maraming mga... Signature. Alam ni Signature Flap niya TZ to. kung paano kumain yan Oo, eh. kabisado niya yan eh. Nananarrate niya kung papaano. Sabi niya, ito yung mga mga kakainin ko eh. Ah, ah. Nakalabas na yung dila eh. Ganun na yun eh. Hindi, ganun yung sabi Om-nom niya eh. dun. Om-nom. Oo, ganun. Ay, pero going back dito sa laban na to, Flap TZ, may kita natin yung versatility talaga sa player na to, no? Hindi lang mga AOE type na hero ang kaya niyang gawin. Kumukuha rin siya ng CC, pero naagaw yung XP Crab. Malaking edge to para kay Sanford. Ano lang, naghintay lang eh. Binweluhan lang dun yung mga pagkuha. Pero si Kyle TZ rin naman ay nakaabang kahit papano doon sa kanya sa bandang top lane. Makikita natin kung ano nga ba ang magagawa rito dahil dinitonas welcome na nga si Sanford at finracture pa. So- Pero mukhang kahit papano ay may mga makukuha pa siya na outplay. No way. No way, Sanford. Hindi man lang nag-flicker out. Yeah, sobrang calculated yung extra shield na nabibigay ng mga jabs mula sa kanya. Ngayon, nakaplato ng kaunti. Dito, itong si Benny Cutie. Turtle ay available na rin. Imagine mo gano'ng kasakit yung for Falcons AB Bren. Trade sana. Ang daming hero sa may bottom lane. Mag-isa at Sanford.
2v1 situation, hindi ka nakakakuha ng energy shield, nawala ka pa ng explainer, and now you lose the turtle. Oo, sobrang daming kinumit. Pero ito, speaking of commit, all out talaga ang pag-TP ng Falcons AP Bren sa baba. Kinuha nila yung kill on to Sanji. Ngayon naman ay nanggugulo sila sa bad ng purple bomb. Pero si Aray. Pew, makakatakas pa nga ba dito? Sanford, isang suntok na lang. At nakuha nga siya roon. Pero dito naman, pagbabalik sa bandang Riverside, ay mukhang natatagalan ng Falcons AP Bren. Yung mga maukunat at inilalaban pa din. Sanford. Pero Sanford na nagpapalik, mukhang siya naman ang magiging kasagutan sa mga gusto sanang iwasan at kuhain kills dahil makakabawi sila. Pero Super Marco still with a double kill pa, and Kyle Dizzy as well. Talagang hindi natatapos tong laban sa baba! Triple kill para kay Super Marco. Pinagkakalmot. Wala nang macro-macro. Wala na. Nag-brawl! Nag-brawl sa turtle! Lahat ng flicker nagamit, lahat ng purify nagamit. Ang tagal nung laban na yun. Pero, ito yung ano eh. Ito yung sinabi ng Falcons sa AP Bren. Kahapon, nag-training kami ng micro eh. No. Pinapakita nila sa likod. May replay pa! Okay, okay. Gano'ng haba kaya yung replay na ito? Kasi ang tagal nung team fight na nakita natin dun eh. O, di ba? Ayan, o. Totoo. And nakita naman natin yung effort ni Sanford doon. Kaya lang kasi alam natin, may threshold na buhay na hinahanap itong Roger na to. Kapag Flicker. umapot ka doon, Goodness. maaamoy at maaamoy ka niya. Additional stats para sa kanya. Saan ka nakakita ng Roger pumipleaker sa Flicker ba rin? flicker barrel? Di ba? Well, Grabe yung ginawang micro ng Falcons AP Brandon. Could have been a team wipe. Pero nakakabattle kung ikaw yung Liquid Echo, naramdaman mo, 3 hero sana yung kaya mo patayin, pero ni isa wala ka nakuha. Oh, 4-0-1 na ngayon si Super Marco. men, hindi nakakapagtaka lahat to. Nominated eh. Ay, Sa pero Sa Opiak! Sanford ay hindi na kinaya. Cartizzi sinusunod pa nga yata rito. Sabi ng Falcons, AP Bren kami naman ang magpo-brawl. Tapos sa bandang taas naman tayo. Sabay conceal. Pero natakasan ni JP yon. Ang nakakatakot dito, hawak pa rin yung ultimate ng isang Kaja ni Pew. Any moment pwede silang mag-burst. And Kyle TZ, isa sa mga kailangang bantayan. Kini-question pa natin kanino yung assassin. Oo. Pero playoff Nolan to. Again, ito yung binabangkitan kanina, yung design ng kanilang composition, map control is everything. Nandyan na naman yung macro rotations. Lamang sa paggalaw sa mapa, especially with the Nolan, napakabilis mag-clear ng mga jungle, nakaka-respo agad for Falcons AP Brent. And ngayon, ang problema mo for the lineup ng Liquid Echo is kailangan mong hintayin yung late game ni Benecutie. Yeah, medyo mahirap antayin itong mga bagay na to. Alam natin, item dependent ng isang carry. And kinuklose lang ng Falcons AP Bren yung gape. Wala silang, hindi nila pinagpapahinga dito ang Liquid Echo. Parang ano din eh, kailangan na maghintay muna talaga ng timings dito ng Liquid Echo. Apart from the fact na kung ikukumpara sa nakita nating emblems dito ng Falcon AP Bren na sobrang agresibo, parang kinakailangan ay mag-ingat dito ang Liquid Echo kasi kumbaga ultimo kay Benecutie nakikita natin dito talagang Brave Smite at gusto muna na makatagal sa mga nagiging laban dahil hindi talaga biro yung pambibiglang ginagawa ng Falcons AP Bren. Just look at the sheer gold difference between the two most important cores. Yung jungle, pati na rin yung gold. Ang laki ng lamang. Dun ni Kyle TZ dito, labang kay Kyle TZ. And the thing is, kahit sabihin natin may carry dito, yung Liquid Echo, ang daming damage dealer from the side of Falcons AP Bren. You also have to take note yung burst potential ng isang Nolan. Although may Wind of Nature naman na pwedeng sumagot, pwedeng manggaling dito kay Benecutie. The thing is, yung damage talaga. Grabe. Tinawag kagad dito ang grupo. Tinawag kagad ang Bees. Carl. Carl TZ, naghahanap lap, hinahabol. Ay, ayan napagkain na. dito! Medyo napagitnaan dito si Cartizzi tapos sinaatak pa ng kinopyang Divine Judgment ni Kapitan. Hindi ka na pinatakas. Grabe naman. Mahirap dito, my lord eh. My lord na sasalubong. Oh my Falcons AP Bren. Malinis ang naging trabaho nila against Carl. At malaya din itong lord na to. Nagbabagsak sa kamay nila. Yung laban ng Falcons AP Bren naging 6v5. Nabangga nung back siya yung Lito Wanderer. Naharangan ng Lito Wanderer yung exit ni Carl TZ. Imagine, naalala ko si Wise. Yung Cyclone Cyclone Eye. Eye. Si Carl TZ na Lito Wanderer. Very unfortunate
para dito kay Carl TZ, pero kailangan nilang mag-move on doon. Reset para sa kanila. Lord ay nasa may bandang itaas. Yun na ata yung pinakamalaking contribution ng Lito Wanderer sa buhay ng MLBB. Sa totoo lang, akala ko nga kung ano lang yung Lito Wanderer na yan. Yung pala yung purpose doon. Di pala vision lang yan. Hindi Oo. pala. Blocking tool pala yan. Grabe dito ang naging impact nung ating naglalakad na Pechay. Ang Di ba? lala. Kasi yung iba sinasabi nila, papabagal lang sa Oo. farm yan eh. Pag nanalo pa ito, oh! Ay, teka lang, ang ikinumit dito ay si Few pala. Tapos reverse down dito ni na Sanford, pero hindi yata sumasapat ang damage. Ando na nga yung kamao na sasapat. Kyle! Tapos tinutunaw na nga nila Benny Cutie. Pero si Super Marco ay godlike na. At kamuntikan pa doon si Flap. Okay, 1-for-1 na Oh! naging palitan! Pero nakakuha pa si Sanji dito ng isa, 2-for-1. Nahanap. Pero mga tore ay babagsak sa gitna at sa itaas. Mabilis na rin nilang tutunawin itong level 1 na Lord. Great Dragon Spear, by the way, para kay Super Marco. Mobility, damage, cooldown reduction, lahat ng kailangan ni Super Marco dito para maging Super Roger. Nandyan na. Pero again, pag nanalo pagod sa AB Brand dito, MVP yung Lito, men. Oh my gosh. Hindi ako papayag na hindi. Balik pa rin doon eh. Highlight talaga eh. Pa-legendary na nga yata. 701 pala. Doon nagkaroon ng after nun nagkaroon ng 4K gold swing eh. Yung pagod sa AP Brand, ang dami nakuha nila Super Marco, ang dami nakuha ni Kyle TZ, nawala ng teritoryo yung Liquid Echo dito. Ay ngayon, ipit na sila sa base nila. Hindi sila basta-basta makakalabas kasi again, ang problema nila dito, may naghahunting na Nolan and may chip ka pang problema. Oo, lagi nakaharap yung chip dito. Alam mo, ang ginagawa lang yan, lalo naka-emo yan, ang ginagawa lang yan, hahanapin lang yung mga players dito ng Liquid Echo. Tapos, kapag ka right timing na o right moment na, ilalapag lang niya yung ano niya. Ay! Ito na ba? Niya, op! Yan na yata yung right timing na yun. Tinitonas welcome na nga dito si Carl TZ. At hindi na siya makakatakas pa. Kaya natin sinasabi na kabisado ni Flap. Kabisadong kabisado. Flap, TZ, yung mga yum. Grabe, actually kabisado nilang lahat eh. Alam nila walang rolyo, nilapagan ng missile expert and just to make sure, ni-retry pa ni Kyle para di makalabas. JP! Grabe, pati si JP dito. Pero may clutch na Divine Judgment. Kaya naman si Few ay mapapunish doon. Pero aabante na nga yata rito ang Liquid Echo. Pero Kyle! mahanap si Kyle! Benny Cutie. Pero buhay pa din. Hindi makukuha ni Kyle TZ. Pero hindi titigil dito si Sanji. Andito na rin yung rollout ni Carl TZ. Tumatama pa rin yung mga star shot. The Lord is up. Wala si View for the next 10 seconds. Pwedeng i-rush ito ng Liquid Echo. Grabe. Okay. Sige nga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And syempre, para sa physical health ng mga tao, tayo ay Stretching muna. Stretching muna. Tayo muna. Stretch muna. Igalaw ang mga buto-buto. Igalaw ang katawan. Huwag aayaw. But then again, kung babalikan natin itong laban na ito, balikan lang eh, back and forth. Nakakuha ng magandang play ang Falcons AP Bren. Nakabawi din kagad ang Liquid Echo. Ngayon, sila yung may chance ang pumwesto doon sa Lord. Okay. May chance din kayong ipakita yung mga itsura ng mga tropa nyo dyan, ha? Siya kanina yung siya dati sa shooting gallery pa yung Ayan. Ito yung kid na tinutukoy ko Yan, kanina. yan yung younger. Yan yung idol pa niya si Pew. Idol pa niya yan si View. Oh. Ngayon, kalaban na niya. Pero crucial yun yung pagkapatay kay Pew kanina. Naunaan ni JP, pumindot ng divine judgment. Yeah. And makita natin, no, lahat ng mga nanonood dito, excited din eh. Inaabang-abangan din talaga. May nagpaalam na, guys. Nagpaalam na sa boss. Ngayon alam na niya. Gusto ko lang sabihin na may 1 milyong taong nanonood dito, isa doon magsusumbong sa'yo. Tandaan mo, naka-broadcast to, ha? It only takes one. Baka yung boss mo nanonood din ng MPL. Nako, yun lang. Ayan, may mga Ayan na. banat pa. Kumain na daw siya. Balik ka na. Kami hindi pa eh. Kami Ay! Kami hindi pa kumakain. Ay, hindi. Okay, Ikaw sige. naman, Tama. Purito naman. Tama. eh. Siyempre. Masyado ka mainit eh. Siyempre, dito sila Boss Jab. Oh. At ang buong kupunan Oo. ng Falcons AP Bren. And of Falconatics. course, Ayan dito yun. naman, ang cavalry. Yan yung mga jacket, oh. Si Coach, iniisip ng paraan niya. Sabi niya, paano kaya kami mananalo dito? Ay, mga legendary coaches natin eh. Actually, sa ganitong panahon,
hindi na hawak ng mga coaches ito Oo. Tapos na yung mission nila. Yep. Men, lagi nila sinasabi yan, nakaka-stress yan kapag yung coach ka. Oo. Yung hanggang nood ka na lang. Kasi sa Oo. draft, napag-usapan nyo na, nalatag nyo na lahat. Tapos manonood ka, napapakinggan mo pa yung calls ng mga players. Parang, alam mo yung feeling na helpless ka. Oo. Pinaparod mo, nag-unfold sa'yo sa harap mo, yung actual na gameplay. And kapag patalo ka, medyo mahirap yan. Oo. And kaya nga, lupit ng mga coaches natin kasi they have to go through the process. Yep. Tapos kailangan nilang i-reset yung mga players nila. Kailangan nilang bumalik yung composure ng mga players nila. So, props talaga sa mga legendary coaches natin. Napakalupit nyo. Yeah, dyan pumapasok yung mga coaches natin, the legendary Coach Ducky Yep. and Coach Tic-Tac. Mga pinamagatan natin na tic-tactics. Talagang Legend Ducky. Legend Legend Ducky. Ducky. Trevor Trevoric, Trevoric. diba? Ang dami na nating nagawa para dito kasi di biro eh. May pangalan si Trevor eh. Trevorits eh. Men, akala ko magtanim lang ang hindi biro, pati pala ang panonood ng Game 5. Ayan nila. na! Ayan na! Appraisers round! May appraisers dati pala dito pero meron ng pag-abang. Uy, Nirosh! Nirosh! Nakuha yung Lord! Nakuha na nila yung Lord. Sa isang inhale-exhale, wala na ang Lord. Nakuha ni Young Goat. Yung Lord, lumabas yung graphics eh. Sa baba, isang mabilis eh. Okay, so ngayon, kailangan mo na mag-clear dito ng Falcons ng Liquid Echo. Balansehin ang mga minions. Ayan na. Kasi 12:44, labas ang Lord Ayan sa may na. ibaba. Oh my goodness, babaliktad ba ang laro para sa Liquid Echo? Ang hirap manood. Ang hirap din magkasumasakit yung puso ko. Totoo yan. Hindi ko alam sinong pipiliin natin, pero sure tayo, kahit sinong padala natin dito, nasa safe hands tayo. Nakikita na natin ang future na naman ng MPL Philippines at ng Pilipinas mismo sa mga paparating na international tournament, specifically ang MSC. Yep. Pero kailangan muna nilang abutin ito. Yeah, hindi sumasapat ang inhale-exhale para sa mga nararamdaman nating emosyon Oh, dito sa laban. JP. Pero kinakailangan muna nilang Hindi depensahan yung Torre doon sa Oh! baba. Pero naiwasan ni Flop! Oh, Yung huli sana na gagawin ni JP ngayon, wala siyang flicker. Grabe. Sabi ni Flap, Tito JP, ankle break ka muna ha. Ankle break ha. actually, ginamit niya doon yung Detonas Welcome niya eh. Oo, ang lupit eh. Wow. Imagine mo, di lang pang sisimin niya, pinang-dash pa niya. Ibang Over klase. the bakod eh. Ibang klase. Naniniwala na akong kabisado talaga ni Flap yan. Kabisado talaga niya yung Barats. Oo, kahit nung nagbago na yung ulti niya. Oo. Kabisadong-kabisado niya, pati nadagdagan yung kanyang pag-narrate lang. Pero ganun lang din. Oo. Dati kasi humahaba yung dila eh. Ngayon, pwede rin niyang iba to kahit saan. Sa ikot niya, may agaw na gagawin sa purple buff. Uy, pero maabot tayo late game ha. Remember, may carry, May may, carry Navaria, pala. and may walking win condition sila with a divine judgment from Oo the nga. side of Liquid Echo. Actually, dito na medyo nagdi-diminish yung advantage ng Falcons AP Bren. The fact na meron silang chip, kulang sila ng set dito sa loob ng base, wala silang instant jump, and wala rin silang nung big team fight ultimate. And yung mapa ng Liquid Echo, hindi na nila kailangan problemahin yung split kasi essentially base lang naman yung pinoprotektahan nila. Yeah, and kung makikita na nga natin, no, para sa magkabilang kupunan, specifically yung mga XP laners natin, nagbibigay talaga ng malaking impact sa laban na ito. Sanford with 3-2-2 na KDA. Even though na si Flap TZ ay wala pang nakukuhang kill, with that 8 assist, halos lahat ng teamfight kasama siya. Oo, siya yung isa sa mga mataas ang nababatong damage. To think na ngayon, hawak-hawak na rin niya yung kanyang Malefic Roar. So, kapag ka nagkaroon sila ng target dito na mahahanap at mababurst down, particularly sina Sanji at Benny QT, napakalaking disadvantage nun para sa team or sa Liquid Echo. Rather, lalo pa at meron na nga ang paparating na Lord. No choice, kailangan yatang umangat ng kaunti ng kupunan ng Liquid Echo. Nako, nagsisimula na dito ang Bees. Ay, Conceal, gugulong-gulong si Ay! Carl. Nakakonceal, ayan na! Kaso galing sa likod na naman si Ogun pero natutunaw na yata siya ngayon ni na Benny QT ha. May Star Shatter pa na kumonekta tapos si Carl TZ na burst down yata. Kaya naman napaka-low na niya pero may Divine Judgment pa na natitira kaya si Flap TZ. Immortality ang mapapop. Carl TZ kinuha yung Lord habang nangyayari lahat ng bakbakan. At ngayon naman, ang sabi ng Liquid Echo, ituloy na natin to Sanford ang flicker in. Pero hindi tumama. Oh, yun, Nagamitan pa yun. ng Kinopia Divine Judgment. Pero may clock shield na kinalipot lang din ni Super Marco. Oh my gosh! Crucial like and pounce para dito kay Super Marco with 8-0 and 2 na KDA. Indeed, a bulletproof para sa laban na ito. Oo, muntik pa.
makuha ni Carl Tizzy yung Roger doon. We have to comment yung ginawa ni Ogwen, pati na rin ni Flap Tizzy, literal, na tinanulan nila yung backshot, Ganda. pati na rin yung carry, hindi nakahanap ng intro, ng entrance pala, ang Liquid Echo na sa team fight na yon. And even though nawalan sila ng dalawang hero, they were able to prevent Liquid Echo from taking any casualty on their side. Yeah, and yung sandwich play na sanang pinaplano dito ng Falcons AP Bren ay natunog ang kagad ng Liquid Echo ngayon. Kahit ganun at nagkapalitan, 7K pa rin ang kalamangan ng Oh Falcons my AP Bren. goodness. And full item na itong si Super Micro, Super Marco, Super gold. Super Gold Lane. Super gold. Super Roger, lahat na nang pwede nating itawag. Kasi nakikita natin sa kanya tong legendary performance 802. Grabe ka na, Retikiano. Grabe naman to. Si Pire Tiquiano. Retikiano. Rekitano na may mga pasaporteng dala-dala sa mga bag nila. Ready yung mga Oo. teams natin. Ready lahat yan. Alam mo, pagka nanghingi ng valid ID, may ilalabas ka agad eh. Oo. And yung valid ID na ipapakita nila, napakaraming tatak niyan ha. Passport eh. Napakaraming tatak niyan. Hindi pa tapos ang World Tour. Yun ang kanilang ipinapakita dito with 6.3K gold lead. Sabi ng Falcons AP, Bren, naaamoy na nila yung boarding ticket. Ay, Oo. Naaamoy na nila Di ba? yung visa. Iba rin ang amoy ng aircon sa aeroplano, di ba? So ngayon, oh. para sa Falcons AP Bren, palapit na ng palapit ito. Pero sa Liquid Echo, kailangan pa nilang tumawid ng mahaba-haba. Though sabi mo nga kanina Midnight, yung late game, may chance sila kasi may carry-kadya sila eh. Yeah, kumbaga yung Liquid Echo dito, buhay pa rin naman yung chance nila ipaglaban yung MSC spot. And imagine mo, pag nanalo ko dito sa game na to, hindi lang Grand Finals, hindi lang MSC ticket, hindi lang din yung prize pool. Pag panalo mo dito, may 50,000 USD ka kagad. Di ba? Kasi last place sa MSC, 50,000 kagad. Men, matindi, no? Kung sinasabi nga, vocal naman ng Falcons AP Bren. Sa sinasabi nila na ang nagiging inspirasyon din nila is pera. Di ba? Pabiro. Pabiro. Although, totoo. Half meant, di ba? Pero again, yung bonding, experience, at yung pagre-representa sa Pilipinas, Yun ang kasama importante. yung pera, importante yun. Yun ang importante, ma-represent tayo yung Pilipinas. Tama. Kasama yung pera. Oy, pero ang daming nakatago ah. Ayun na. May makikita, Oo. may bibigyan na Patak nga ba? Patak Tinatakba dito, ginamitan ng alam, Divine Judgment, and Flap Tizzy is down for Falcons AP Bren! 4v5 ang magiging sitwasyon na ito. Kailangan mag-wave muna ng Falcons AP Bren. Pwedeng i-rush. Andito pa naman ang mga retry holders. Pero kulang sila ng hit. Kyle, sa may bottom lane, Kyle. Oo, iba yung kanyang hinahanap na gawin doon. Pero JP pumasok, kaso na-cancel nga lang. Immortality ay napop doon at meron na ring shortcut na nakalatag. Oh, pero hindi napasok! nakakasunod si Kyle. At ngayon naman si Super Marco na ang gagawa. Dahil dinanap niya doon ang kill kay Sanji. Pero masya-shutdown lang din siya. And Ogre takes down Benny Cutie. Pero si Sanford hindi pa tapos. Hinanap din niya yung susunod na kill. Pero nandito na si Kyle DZ na makahanap pa si JP. Buy and sell. Hindi pa sila tapos dito. Pop yung immortality ngayon, takas. Mula kay Carl. Kyle! Si Kyle! Jay papakbangan. Yung mga platito ang kukunan! Open! Nahanap talaga nila! Immortality spot dito pero si Sanford maabutan nga ba si Kyle? Hindi na pero mag-isa na lang siya kasama si Flap Tizzy nakababalik lang! Napakahaba na nangyari na yon. Napakahaba na naging team fight. Walang nakapitik ni isa doon sa Lord na yon. Ang daming bumagsak. But then again, hindi pa rin natin alam kung sino mananalo dito. Yung puso ko. Ah, Yung puso. Pinaglalaro nila yung puso natin. Uy! roller coaster of emotion. Pero ang dami nangyari. Ang ganda ng setup ni Kyle Tizzy sa may bottom lane. The attempt to split push kasi alam niya may shortcut. Pero Benecutie nung lumabas yung shortcut, pinatay niya kagad yun. Hindi kagad nakalipat si Kyle Tizzy. Pati na yung buy and sell. Nabuhay pa yung Nolan. Nagbenta siya ng item. Bumili ng Imo. Oy. Sanford! Okay, Grabe. easy. Atras muna siya dito. Pero tinamaan sila na Answer Echo ha. Oh, parang nararamdaman ni Flap Oh, Tizzy JP, yung damage JP! kanina pa. Pero si JP nga lang nahanap dito. Pero si Kyle! Ang unang mabibitas! Si Super Marco gusto sanang kumalmot pero makikita mo na yung damage ng pinagsanib puwersa ng Liquid Echo dito sa bandang gitna. Oh! At tatlo ang tutumpa! 3-4-1. Endable ata ito. Four. May minion sila. Matagal ang death timers. 30 seconds Amos. kay Kyle. No, may iwasan doon if yung job mati-verify pa si Sanford. Mapapop yung immortality niya rito pero si Benny Cutie yung true damage sa may Star Shatter ay Oh. sasapat to take down Ogwen in the
middle lane! At nandito na nagbabarcha ang Liquid Echo! Ang Express nagsisigawan na. May minions sila nakasama. 10 seconds, 10 seconds! This might be the final push. 8 seconds para kay Kyle. Kakayanin ba niya tumipensa? May isa silang minion na kasama at wala nang ibang nakikita si Penny! And it's Echo! Natutungo sa MSC! Liquid Echo! Iwawagayway ang bandila patungong MSC. Welcome sa Riyadh. Carl TZ, isang game ang kinailangan patungo sa naiiwang isang titulo. Magiging mabigat at madugo ang labanan sa lower bracket. Nag-aantay ang AP Bren or Falcons AP Bren sa dalawang bakbakan mamaya. Pero ang Liquid Echo with that crucial huli mula kay JP. Pero narito ang Falcons AP Bren. Hindi pa tapos ang kanilang kampanya. Halina't palakpakan ang Falcons AP Bren. Hindi pa tapos lahat ng ito. Mag-aabang sila sa lower bracket finals kung saan kung sino magwawagi sa Blacklist at sa RSG ay kanilang lalabanan. Pero ang nagwagi para sa duelo na ito ay ang Liquid Echo na nagbubunyi na at magiging masarap ang tulog mamaya dahil sigurado na at pwede na nilang i-prepare ang kanilang mga passports. May dadagdag na naman sa tatak. Naaamoy na nila ang mga boarding ticket. Ready na. Pupunan ng Grabe. mga kabalyeros. The Cavalry, nagdiriwang. Even ang community dito ng Liquid. Oh, the Tick Tactics. Yung pinakita nila sa atin Yeah. buong serye. The legendary coach, Tic-Tac, one-man coaching staff. Pero napagtagumpayan nila ito. Alamin natin ang saloobin ng winning team kasama ng ating mga host. Congratulations to the very first team who will represent Philippines in the upcoming MSC 2024. Team Echo! Liquid Echo, congratulations! Carl, MSC 2024 qualified na ang team ninyo. You will be returning to MSC para sa tsansa na kunin yung tropeo na yun na lang yung hindi mo pa nakukuha out of every single one. Anong pakiramdam na you've qualified for this specific tournament at lalaban kayo sa Riyadh? Ano po, sobrang tawa ko lang din po talaga na na-qualify sa MSC kasi may chance na naman ako na manalo yung MSC eh. Tapos, yun, hindi ko na alam, yun lang. Naririnig ko kasi with the people from the back end na naririnig nila, especially during the comms. Nagigil ka talaga manalo. What's the difference ng comms mo ngayon compared with the communications na meron ka before sa team mo? Siguro po ngayon, mas parang yung pang-call ko para sa kanilang lahat eh. Parang kahit wala na ako. Yun na talaga yung mindset ko sa kanila ngayon eh. Well, team first at nakuha niyo yung victory. Congratulations, Carl. We need to talk to Sanford because I don't know if the camera saw it kanina. Sanford was breaking down out of happiness. Umiiyak ka. Bakit? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Kasi sobrang dami nagda-doubt sa amin, parang nagawa pa rin namin makapag-qualify ng MSC. Dapat hindi kayo i-doubt. Pinakita nyo kanina kung gaano kayo kalupit. Parang pang grand finals yung nakita namin. Thank you po sa mga sumuporta po sa amin kasi di kami manalo nang wala kayo. And
Thank you rin sa family ko and lalong-lalo na sa coaches. And sa mga kampi ko, lalo na kay Coach CJ. Thank you so much. And Boss Chris, para sa itong MSC na to. Sana nararamdaman nyo yung emotions dito sa stage. Everybody is so emotional, so happy. Coach Tic-Tac, the one-man coach. Isa na namang international tournament. Nadala mo ang team mo ngayon. Pupunta kayo sa MSC 2024. How does it feel like to be doing this once again, MSC? Sobrang saya po. Kami magiging represent isa sa magiging represent sa sa Awards sa MSC. So, sobrang proud ako sa mga boys ko. And also sa mga staff, kay Coach CJ. Pagagalingan namin sa Riyadh. Kanina nga sinabi niya, boys, love you! Oh. Well-deserved, well-deserved. Sobrang bihira, being the one of the only two teams na tanging head coach lang, no assistant coach, no analyst, but you have to give props also to Coach CJ, and they're really commending them right now. Benny Cutie, nasan si Benny? Benny, in the past 2 meetings na meron kayo kontra sa Falcons AP Bren, in the regular season, you guys weren't able to win. It went down the wire. Anong pakiramdam na yung katangi-tanging panalo nyo sa kanila for this season or maybe even in the future, nakuha nyo for MSC qualification? Ayun, sobrang saya po kasi talagang yung brand talagang tinitingnan namin na sobrang hirap talaga na pag nakalaban namin. Simula sa drafting, talagang basado kami. Kaya, ayun, sobrang saya lang din na nakachamba kami sa kanila ngayong pa-qualify pa ng MSC. Ramdam mo, nauubusan ng hininga si Benny Cutie. That rarely happens, Mara. Lahat sila ngayon naubusan ng hininga dahil their heart is pumping so hard. Ito naman, Sanji. Congratulations. Now, aside from the MSC slot, you'll also be advancing to the Grand Finals. Sino yung gusto nyong makatapat doon kung ikaw ay makakapili? Meron tayong Blacklist International, may RSG, at may Falcons AP Brand. Sino yung gusto mo makasama sa MSC at makalaban sa Grand Finals? Para sa akin po, Falcons sa AP Bren. Kahit ayaw namin sila kalaban, pero sobrang ganda kasi nalaban namin palagi eh. Sarap maglaro at sarap maglaro ng ML. Naku, feeling ko pag sila yung Grand Finals, parang mag-heart attack tayo pag naulit-ulit yung laro ngayon. Congratulations. And you're gonna have to take note dahil ang MVP of game number 5 is none other than JP. Congratulations, JP. JP, kasalanan mo! Kasalanan mo to, JP. Confirmed. You're qualified for MSC. It was an incredible journey for you. Anong mensahe mo sa lahat ng taong sumusuporta and also to the people who made you the person or the player you are today? Thank you sa mga nagtiwala sa kalalo sa team ko. Sobra. Di pa kami tapos, Grand Finals pa bukas. God bigay ko, CJ. Thank you. Congratulations! You may now take your bow. And take your walk of victory. Team Liquid Echo is advancing to the Grand Finals, the first team to represent the Philippines in the upcoming 2024 MSC. You would usually see this team to be very composed, cool, calm, and collected. But the job is somewhat finished, but it is not over. The Grand Finals awaits kung sino man ang makakalaban ng Liquid Echo, and na-mention ni Sanji yan. One more slot remains. Pero ngayon, hihimayin natin ang ating laban. Pupunta na tayo sa ating analyst, Antiana. Pasok. Seeds to the Grand Finals. Ang ganda ng performance coming from Liquid Echo. Kaya naman mga Cavalry, mag-ingay! Hindi ko naririnig. Isa pa nga! What a match, really. But of course, we all know that our match MVP
is none other than JP with Vizcaya na ang ganda ng naging performance. Again, as we are looking back, no, the Nolan pick, we saw that coming because napakita na ng side ng Liquid Echo kung sino yung position 4 as well as yung gold laner nila, which means na-open na yung possibility for an assassin to get picked. However, Liquid Echo was ready with this Supremacy in play. Nakita natin kung gaano naging kaganda yung mga divine judgment coming from JP, and while the entire game was a seesaw, hindi natin alam kung sino nga ba yung mananalo. JP held his ground strong. Pinakita niya kung paano niya babalik na rin yung matchup for the benefit of his team, which is why Liquid Echo proceeds to the grand finals and secures their slot, the first ever slot for the MSC. And kung titignan natin throughout the majority of the match, talaga nga namang Falcons AP Bren ang nakalalamang. And we all saw kung paano nagpapalitan ng bakbakan, ng suntukan, even ng babarilan yung mga parehas nating kupanan, but in the end, it was Liquid Echo that prevailed after that nail biter of a game. Again, this is a best of 5 series, 3-2, all in favor of the side of Liquid Echo. And of course, ang ganda rin ng naging performance for the rest of our teams. Benny Cutie, ang ganda lagi ng positioning niya, and even this dive coming from Super Marco to us to reach Sanji's Novaria. Nakita natin kung paano ine-enable ng parehas nating kupanan yung kanika nilang mga lineup and kung paano nila minamaximize yung heroes na meron sila. However, in the end, medyo nag-fall short lang yung side ng Falcons AP Bren noong nagkaroon na ng ability yung side ng Liquid Echo na ragasain yung kanika nilang mga kalaban and continuously be aggressive. This pick off coming from the side of Liquid Echo was so crucial to the point na sila na yung may hawak ng Lord Dance, and at the same time, sila din yung may hawak ng kills, which is why, in the end, ang idol ng mga kids, which is if you na lang ang natira doon sa matchup, disabling him from being able to protect their base. And Echo, kinapitalize yon ng Echo as they pushed the mid. Hindi na nga sila nag-lord even. And in-ensure na lang nila na sila yung makakakuha ng game na yon. Again, this is a 16-17 kill score. 21 minutes into the match, sobrang dikit ng laban for both of our teams. And again, kung titignan natin, even the objective counts, talaga nga namang Falcons AP Bren ang nakalalamang 8-2-2 compared to the 4-1-1 of Echo. However, yung single time na pwede mong i-capitalize sa kung saan nakalalamang ka na, yun yung in-ensure ng Echo na talagang panghahawakan nila at hindi na nila binitawan. Kaya nung time na almost wipe out nila yung side ng Falcons AP Bren, tuloy-tuloy sila towards that mid lane, and ipinakita nila just how they will be able to turn the tides against them. Again, this is a Novaria coming from Sanji, and even the performance for the rest of their teams, pinakita nila sa atin kung paano nila babalik na rin yung laban kasi towards the early up until the mid part of the game, talagang sila yung nandun sa losing end. However, yung nagkaroon na sila ng chance na balik ta rin, doon na nila yun pinanghawakan at hindi na nila ever binitawan. Which is why, in terms of damage dealt, both Benny, Cutie, and Sanji ang ating leading for the side of Liquid Echo, and for the damage taken, talaga nga namang si Carl TZ and even Sanford yung humaharap. When you are a roamer na meron kang setting capability or even a suppress capability, you would expect na talagang malakas yung pagbubush mo. Dapat yung XP laner mo as well as yung jungler mo, kung utility jungler man yan, siya yung humaharap para hindi ka nahihirapan in terms of your position. And that is really what Liquid Echo did in this matchup. JP, laging nasa bush and lagi siyang nakakahuli ng mga people na kailangan niyang mahuli, which is why it resulted into that win. And as we look at kung paano nga ba nag-rotate yung side ng Liquid Echo, Carl TZ in his hero, pinakita niya na talaga nga namang pumupuro siya
towards that gold lane, and that's really what enabled them na makabawi doon sa pagkalugi nila from the early stages of the match. And again, JP, kapag may pumapasok for the side of Falcon AP Bren, hindi siya nag-hesitate, talagang kinakatch niya na with his divine judgment. And i-couple mo pa yung fact na meron tayong carry na nagdi-dish out ng true damage. It really was more than enough for them to win this series and win this game. After 5 long games, Liquid Echo prevails and they were able to secure their slot for the MSC. And makukumpleto na nga ba ang corona ng ating young GOAT? Yan ang ating aabangan, but that was a very spectacular performance. Talaga nga namang mapapasabi tayo ng welcome to MPL Philippines because that was world class. That was the battle between two world champions, M4 versus M5. Falcon AP Bren, unfortunately, falls into the lower bracket, pero hindi pa naman huli ang lahat sa kanila, and they still will be able to defend their crown kung mananalo sila against their opponents later on in the day. Makikita natin kung ano nga ba ang magiging bagong ipapakita sa atin ng ating legend Ducky and the rest of Falcons AP Bren, because again, this is not the end of the road for them. We still have 3 teams competing for the rest of our competition, and hindi pa huli ang lahat, kaya excited akong ipakita and makita even and ma-witness just how world-class MLBB is going to be here in the country. Once again, this has been Auntie, your analyst, kaya naman let's throw it to our hosts.